Ako nga pala si Aimer. Gusto kong ibahagi ang aking karanasan sa inyo noong ika-6 na taong gulang pa lang po ako. Hindi po ako naniniwala sa multo o kahit ano pa dyan. Dahil din po sa sinabi ng aking ina na isa lang po itong haka-haka. Ngunit nagbago po ang aking pananaw nung pumunta kami sa lugar ng aking ina kung saan po siya nakatira noon. Isa po itong probinsya at maraming mga puno at palayan. At habang kami papunta sa ikalawang sakayan, isa itong otomatikong bus na nagbubukas at nagsasara. May pumasok na matandang lalaki na nasa 50 o higit pa ang nakikita kong edad niya. Umupo ito katabi kung saan kami nakaupo. At habang siya ay nakaupo, nilingon ko siya at ngumiti ito sa akin. Habang natutulog ang aking nanay, binigyan ako ng matanda ng isang pirasong candy. Dahil sa 7 taong gulang pa lang ako, kinuha ko ito at kinain. At nung nakarating na kami sa aming pupuntahan, nagpaalam na ako sa matanda at mabilis naman itong gumiti pabalik. Dumating ang gabi. Kami ay natutulog na at bandang alas 3 o alas 4 ng gabi, bigla akong nakaramdam ng sakit ng tiyan kaya tumayo ako para lumabas. Ngunit ang aming palikuran ay nasa labas ng bahay kaya natatakot akong lumabas at wala ring ni isa ang gising sa mga kasama ko sa bahay. Kaya hindi na ako nag-atubiling gisingin sila dahil alam kong pagod sila sa biyahe. Kaya't naglakas loob akong lumabas at pumunta sa aming palikuran. Bale, 10 hakbang lamang ito mula sa aming bahay. Hindi siya gaanong malayo pero grabe nakakatakot. Napakalamig. At nung nakapasok na ako sa palikuran, sumuka na ako. Nagtataka ako dahil kulay green ito. Parehas na parehas ng kulay nung candy na binigay ng matanda. Tapos kung sumuka at nag-flash, tumingin ako sa gilid at may nakita akong nakatingin sa akin. At ang taong yun ay nakangiti at naalala ko ang taong to, siya yung katabi namin sa bus. At mas natakot pa ako nung tinawag niya na ang pangalan ko. Tumakbo na ako pabalik sa bahay namin. Ginising ko na yung mama ko at sinabi ko na ang nangyari. Noong una, akala ng aking ina dahil yun sa aking panaginip. Dahil imposibleng may tao na pupunta doon dahil ang bintana ng palikuran ay katabi lang nito ang pader na may 4 o 5 pulgada lang ang distansya nito. Kaya imposibleng may mga tao na sisilip doon. Kung may mga tangkaman, mahihirapan talaga ang tao doon. Kaya lumabas ang mama ko at sinamahan ako sa palikuran para siguraduhin talaga na walang mali dito. Hanggang sa nakita niya ang marka ng kamay sa bintana. Dali-dali siyang tumawag sa aking ama para tignan at i-check ito. Pero wala silang nakita kahit ang aso ay hindi rin tumahol. Nung sumunod na umaga, nang naglilinis ang aking ina at naglalagay ng family picture namin, isang litrato ang nakapukaw ng aking atensyon. Siya yung matanda na nakatabi namin umupo sa bus at nagbigay sa akin ng candy. At siya din ang tao na nakita ko sa bintana ng palikuran namin. Kaya nagtanong ako sa mama ko kung sino siya. Sinabi niya na yan ang lolo ko na matay na taon na ang nakakalipas bago pa lang ako ipinanganak. Hindi ko na lang sinabi yung nakita ko dahil nagbibigay ito sa akin ng matinding takot. Pero ang hindi ko talaga maintindihan kung anong nangyari nung araw na yun. Pero naaalala ko pa na parang kahapon lang.